Ayun guys, si Mika, pinakain na natin. Kahit natulog pa yan, ginising ko para kumain na. Oh, ba't tumatawa ka? Oh, may buhok na naman. Ba't ang dami? O baka naman sa mismong binilhan ko yan. Hindi kaya? O tingnan mo, may buhok daw yung kinakain ni Mika. Yak. Iyak! Iyak daw. Iyak o, pagka pangit-pangit pa mong maggaganyan. O kasi, Oo, may buhok. wala akong Ang dami ata ang buhok nun. ginang ako. Baka nilagyan mo ng buhok? Nilagyan mo? Hindi ko ganyan. Ah, hindi ka ganyan. Yun, kumakain na, may buhok. Mika, anya. Baka isang buhok lang yun, tapos naputol-putol. Ayun. Kumakain na si Mika ng, anong ulam? Chicken curry yan. Oo, chicken curry. Meron siyang meron siyang, yung coconut cream at saka gatas, yung Alaskan Red. Yung masarap. Oo, yung malalaki, yung parang sa gatang. Isang gatas na ganun kalaki at isang coconut cream. Hindi coconut milk, coconut cream yung nilagay ko. Tapos, wag mong anuhin. O tapos ang may nakalimutan lang ako, walang luya. Kasi, Mika. nung pa nakaraan yan. Oo, kasi nga yung sangkap, kaya lang yung luya nakalimutan ko. Hindi ako nakabili ng luya. Ayun, si Mika kumakain na. Wala nang buhok. Yung buhok ang pinakamahirap yan. Kahit hawak-hawak mo na, kahit itapon mo, laging laging dumidikit sa kamay. Ay, hindi ka niya inatid. Kasi inatid. Magtutuok 2 o'clock ka dumating o baka umaga na ata, alas 4, alas 5? Ay, inatid ka niya dyan. Oo, dun sa may Santa Maria, tapos, Inatid ka niya, tapos wala namang bukas. Buti hindi ka pinatulog sa kanila. ako, sabi ko dito naman ko. Dito ka, hindi ka naman nakatulog dito dahil doon ka natulog. Di ba na ako natulog doon? Ha? Di ba na ako natulog doon? Hindi nga, doon ka nga sa harapan natulog, yun ang sinasabi ko. Oo nga. Ba't ka natulog doon? Kap na mo, may ako kakare. Alam mo nga dumi-dumi doon. Kung umuulan lang, di ka man makakatulog doon, basang-basa doon. Basahin flooring. Tumutulo talaga doon. Kap namin, etad na kayo po, 10 oras na pala. Pati, mani mo petuloy tulog sa kanila, bakit? O bakit? Ba't di ka doon natulog? Lagi ka naman doon natutulog. Tapos ngayon, hindi ka matutulog doon? Ayaw. Anong ayaw? Bakit nga? Dami na sila doon, dun yung tita niya, kasi andun yung lola niya. Ang daming bisita. O sa kabilang kwarto sila natutulog? Oo, tabi-tabi siya. Tsaka naiilang ko kung daming tao. At saka ang lit-lit lang ng bahay doon, tapos ang daming tao. Sinong tita niyang nakatira doon? Ay, ito siguro mo taga-borgal lang. Di naman niya tita yon, kaibigan lang yon. Basta, mga taga-Minali. Minalin, pumapasyal sa maliit na bahay. O, pero kung wala yon, doon ka matutulog sigurado, no? Ay sus, alam mo binabawalan ka ng DSWD na matulog doon. Pero pinipilit mo, kung wala lang tao doon, doon ka eh. Ang hirap sa inyo, matigas ang ulo nyo. Tapos, paano kung nabulaga kayo? Nabulaga kayo doon, isang araw biglang may pupunta. Malalaman nila na na hindi ka naman pala umaalis doon. Anong mangyayari? Bahala nang makukulong yung nanay ni Gerald. Sabi niya kung makukulong daw siya, magpapakamatay na lang. Matay siya. Basta makonsage siya. Oh, para pag nagpakamatay yun, makukonsensya ka siguro nun. Di mo na makakalimutan sa buong buhay mo yung mangyayari. Sa katigasan ng ulo nyo. Dapat wag kayong matigas ng ulo. Parang siyatan eh. Hindi.
Siyempre, pag madaling araw ka lumalabas, sisipunin ka tayo. Oo. Bumasa ako sa ulan. Yung hamog, at saka yung hamog. Nakakaano yun. Baka mabulaga kayong bigla tapos dumating yung mga pulis at DSWD. Biglang wala na kayong, hindi nyo na mapipigilan yung gagawin nila. Kampa-kampante kayo. Paano kung dumating sila gabi? Hindi nyo naman masasabi yung mga mangyayari. Kasi pag nag-iimbestiga yan, tsetsempo yan. Magtatanong-tanong muna sa kapitbahay yan, hindi basta-basta pupunta yan. Paano kung masabi nila, tsempoin nyo ng ganon dumarating yan, ganyan nandito yan. O, tapos pumunta dyan. O, ikukulong na yung nanay ni Gerald, wala na kayong magagawa. Hiyak na lang siya. Hiyakin pa naman si mama niya. O, kumari, iyak nang iyak dyan. Akala mo, totoo. Tapos, sa kanila ka rin naman natulog nung gabing yon. Nakakatawa. Niiyak-iyak, hinahabilin. Tapos, sa kanila rin naman pala matutulog. Siguro, at yun yung makingobre, nabalong at kuya yun eh. Nangobra, gabi. Di ba? Tanyang mintala kini, gabi. O, tapos, man method tod kini, may kakarinyarin method tod. Kumari, iyak-iyak yung nanay niya nun. Yun ang mahirap, yung iiyak-iyak. Tapos, hindi naman ginagawa. At saka kinukonsinti pa rin kayo kasi dapat pinapauwi ka niya, oh. Oh, pagka meron nangyari niyang ganyan na kulungan na, wala na. Tandaan ninyo, yung batas, huwag niyong binibiro. Kwento ko sa inyo yung nangyari dun sa sa balita. Kasi nung nagsama yung mga anak niya, mga menor de edad pa talaga, parang kayo, menor de edad. Siyempre, kahit nagmamahalan yun, yung magulang nung babae, nagreklamo sa may DSWD. Pag ganun nun, yung reklamo pala, hindi ka naman kaagad na ikukulong pala kasi umuusad muna yung kaso pala, ganun. Yung hindi mo napapansin na ganun pala yung mangyayari. Hindi, ang nangyari nun, nung nagsama na, ilang taon na yung lumipas, nagsama pa rin yung dalawa, nagkaanak na. Tapos, natanggap na rin siya ng magulang ng babae. Kasi tumagal na tumanda na rin sila. Ibig sabihin, kung noon, mga menor de edad, umabot na sila ng 10 taon na nagsasama. Tapos, biglang dumating yung ikukulong yung lalaki. O, kahit na natanggap na siya, yung kaso, umusad pala kahit 10 taon na hindi, nagreklamo yung matanda, nagreklamo yung magulang nung ang tagal na, hindi na niya napansin yung reklamo niyang yon. Pero nung dumaan na yung 10 taon, ikukulong yung lalaki. Ganon. Kasi nga, nung nagsama sila, menor de edad. Yung kaso nga, hindi, akala nila wala na yon. Ngayon pala, nandun. Kagaya sa inyo, pumunta yung mga DSWD. Akala nyo wala na yon. Tapos nun, biglang ikukulong kahit na nasa edad na. Kaya lang, yung kaso nga, nakasampa na, matagal na panahon na. Doon pa lang tapos nun, Doon pa lang ginawa ng action. oo, tapos nun, yung nakulong na, hindi na mapigilan nung nagsampa, hindi na niya rin pwedeng, ibig sabihin, iurong yung kaso kasi nga, nakapasok na yon. Nandun na yung reklamo, umusad na. O, tapos nun, wala na. Tapos sinabi nga niya na mahirap pala yung ganon, sabi niya, kahit na hindi mo na gustong ituloy yung kaso dahil lumipas na, natanggap na nila yung lalaki. O, maganda na yung samahan nila, maganda yung ginagawa niya sa pamilya niya, naging responsable siya. Kaya lang nga, dumating yung time na ganon. Kaya sabi ko, yung kala mong wala lang, yung nakikita mong, akala nyo araw-araw, bumabalik ka sa kanila, tas araw-araw, kala mo wala lang yon. Meron yon. Kagaya nung nangyari, yun ang inaano ng aral ng matanda na dapat tatandaan nyo, kapag magdidesisyon kayo, isipin nyo muna yung magiging resulta niya pagdating ng araw. Kagaya nung ganon, nagreklamo sila. Siyempre, nung nagsama sila, napakabata, baka 14 pa lang yung babae, ganyan, or 16. Kaya ganon na reklamo yung Siyempre, pinag-aaral niya yung anak niya, talagang masama yung loob nung nanay niya. O paano niya babalikan pa yung yung nangyaring yun. O, siyempre nung matagal na, natanggap na niya yung lalaki. Maganda na yung samahan nila. O, tapos, bigla makukulong yung lalaki. Tapos, yung
Yung mga anak niya maiiwan, sino pa yung magtatrabaho sa kanila? Dapat yung nag-report, ngayon pa lang, tulong na niya. Hindi na nila pinansin kasi wala nang naririnig tungkol dun sa DSWD o ano. Tapos ngayon pala, meron pala yon. Kaya ikaw, Mika, mag-iingat ka sa mga kilos-kilos mo. Sumunod ka sa batas. Kung ano yung sinabi nila sa'yo, yun ang susundin mo dahil ang tigas. Tapos pati yung ano, sabi niya, ang sinabi ng magulang niya, dadalawin mo na lang, pwede naman, sabi. O, anong dadalawin? Doon ka pa rin nakatira eh. Wala rin naman eh. Meron lang bisita sa kanila, kaya pumunta ka rito. Ay, nako. Mahirap din yung mga ginagawa ninyo sa buhay nyo. Kung alas 2 kang pumunta rito, o dapat konti lang oras yun, dapat tulog na tulog ka, ang haba-haba naman ng tulog mo. Bilangin mo, no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10:30. Tulog ka pa. Ano? Sakit ang ulo mo? O bahala kang sumakit ang ulo niyan. Ikaw ang nagpupuyat. Iuulang ka sa tulog, kaya masaya. Tsaka pag lagi mong ginagawa yun, magkakaroon ka ng ibang sakit na pagka dumating ka sa tamang edad mo, tapos magkakaroon ka ng sakit. Tapos yung sakit na yun, galing pa nung noong ginagawa mo yan, nung bata ka. Ikala mo yung alam mo yung mamupuladan yung kung nagtanim ka, inaani mo yung ginawa mo, ganon. Lagi ka nagpupuyat, aanihin. Aanihin mo yun pagdating ng araw. May lalabas na sakit sa'yo. Oo, kaya yung iba, di ba, nagkakasakit, tapos ang bata-bata nila may sakit na cancer, may sakit na ano, tapos huli na, kahit na marami pa siyang gustong gawin sa buhay niya, hindi na niya magagawa kasi namatay na siya, ganyan. Wala. Ganun lang. Lagi kang puyat lagi kang madaling araw. Ang hirap ng ginagawa ninyo. Tsaka parang, ba't wala kang cellphone? Ninakaw yung cellphone ko. Nanakaw? Paano mananakaw ang cellphone mo? Ngay, nandun ka sa kwarto, tapos ninakaw ko. Anong nasa kwarto? Sa kwarto nila, Gerald. Sino naman ang magnanakaw? Kasi nga madaming pumapasok doon, tapos sinanap namin nung nasa labas lahat ng tao. Sa tingin mo, sino yung mga pumapasok doon? Ang kaibigan ni Gerald. Pumapasok doon hanggang sa kwarto. Yun na nga, wala kasi silang permission pumapasok dire-diretso doon sa kwarto. O, tapos sabi mo nung minsan, yung cellphone mo, iniram ni Gerald. Hiniram ng mama niya. Hiniram? Ba't niya hihiramin? Kasi sinangla niya yung cellphone niya para may pangbayad sa bahay. O, sa tingin mo, baka nandun lang sa kanila yung cellphone mo. Kasi kung nandun lang yun, makikita ko naman yun Bakit tinanong mo ba yung mama niya? Oo, tapos naglinis na din kami dalawa nila. Baka napunta lang sa kung saan. Bibigay naman nila pag nakita nila yun. Hirap naman kung nananaka, wala ka ng magagamit na cellphone. Napalitan naman daw ni Gerald. Mapalitan, meron ba siyang cellphone? Nagtitinda ng cellphone yung papa niya. Kahit na, mahal yung mga cellphone. Bibili niya daw ako. Bibili ka niya, may pera siya. Ipunin yung baon niya. Hirap-hirap nga ng buhay nila, paano siya mag-iipon? Kaya, di ba, nung umupa sila doon, umalis sila, ang dahilan nila, yung lagi daw mayroong dumadating. Sino-sino tao. Ngayon, lumipat kayo doon, mayroon din dumadating pala. Hindi. Ginawa lang nilang ano yun, kaya lang talaga umalis sila Tita May doon. Kasi Malas daw yun sira yung banyo, di ba? Nag-ano lagi yung bowl. Tapos yung lababo nila sa labas pa. Tapos laging Maliit lang yung bahay din doon. Oo, tapos yung kuryente nila ang taas-taas kahit hindi naman sila talaga gumagamit ng madami. Magkano? Mabutatan sila ng 1,700, gano'n, 1,700 kahit kami, dalawa lang kami doon or mag-isa lang si Jen. Pero dito, magkano yung kuryente nila dito? Hindi na alam. Akala ko alam mo. Alay pa bayo yung Tsaka konti lang ginagamit nila, blower lang at tsaka kuryente. Wala naman sila ibang ginagamit na di kuryente, di ba? Wala man sila. Tsaka napakalit lang ng bahay. Wala na representative. Yung mga kwarto nun, maliit lang, no? Hindi naman nagtitiwi si Gerald, hindi naman siya na wala naman
Oo nga eh. Kung ako nga, ginabayaran ko lang. May rep ako. Binabayaran ko lang. Minsan, yung pinakamalaki na yung 1.5. Tapos 1.7. O hindi naman sila yung gumagamit noon. Ayun na. Sa malas-malas pa ng bahay niyo. Binabayaran nila yon yung 1.7 na yon doon. Ay, Minsan nga, umabot pa yata ng 2,000. sus. Yun kaya. May kaano sila sa kuryente, no? Siguro. Bakit? May nakadikit. Ay, ganyan pala doon. Kaya siguro hindi nila gustong naanuan ng 2 months, ayaw nila maputulan yun kasi meron nakadilig doon. Oo, meron nakadikit sigurado doon. Kung Tapos pinabayaan, pinababayad sa inyo, sa kanya. kung pinabayaan ni Tita May na maputol yun, malalaman niya kung sino yung nakakonect sa kanya. Oo, syempre. Ayaw nila maputulan, gusto nagbabayad agad sila. O paano kung walang pera? Wala man rep, tapos magbabayad ng 1.7? Nga. Ay, grabe. Tsaka sa liit ng bahay nilang doon, dapat naka-aircon yun dahil pag masikip, maalinsangan. Yung aircon nga doon sa kabilang bahay, yung sa likod, may ganyan doon eh, tapos yan sa may aircon yan. Ang init-init, lumalabas yung init din. Sa kanila? Yung init ng aircon sa kwarto mismo. Ha? Ay, wala, ang kulit na ng aircon. Oo, nakaano doon sa kanila? Inuluan. Ay, Nakaharap, yung likod ng aircon nakaharap doon sa bintana, tapos ito yung kwarto. ah, Init. Kaya kami nang pag matutulog kami, doon na lang kami sa sala. Mas malamig doon, sinasara na lang namin yung pinto. yung kwarto doon yung aircon. Ah, yung init niya. Dapat nagreklamo kayo. Nga sinek nila Tita May agad yun bago nila kinuha, di ba? Tapos magkakano yung buwan-buwan nun? 4,000. 1,000. 4,000 din yon? Ay, pagka mahal-mahal. Tapos si Dara, 1.5. Okay pa ngayon doon eh, medyo malamig pa nga yung bahay dyan sa Santa Maria. Malamig yon, parang ang init eh. Paano nila nababayaran yung 4,000? Diba, dahil walang sariling bahay yung nanay nila, yung lola ni Gerald, kaya sila magkakapatid para nagtirhan yung lola nila. Bibigyan nila si Tita May ng ng pera. Kasi sa kanila... Pambayad. Oo. Sa kanila din naman nakatira yung mama O niya. saan galing ni mama niya yung pera niya? Sa mga anak niya eh. Sa mga anak niya. Ah, tapos sinutulungan magbayad na buwan-buwan. Pero kuryente, di ko alam. Di ko alam, bala sila. Ah, baka sa upa tinutulungan. Ba't walang sariling bahay yung nanay niya? Excuse me. Siyempre wala silang bahay dito. Taga-Minalin kasi talaga sila. Oo, sa Minalin meron sila. Yung si Tita Eva, meron siyang bahay sa Minalin. Pero sa asawa niya yun, ayaw niya umuwi doon kasi binubugbog siya ng asawa niya. O yung nanay ni Gerald, wala silang bahay. Wala. Ah, Mayaman dati yung mga yan eh. Kaso di siya marunong na ako ng pera kaya nagkaroon din. Paano naging mayaman? Hindi naman as in mayaman talaga, like may pera, ganun may kaya. Yung may kaya, merong yun, business or nagtatrabaho sa kanila. Ayun, ganun lang. Ayun guys, dahil nakagising si Mika at kumakain, nagkukwentuhan na lang kami dito. Wala kaming ginagawa kundi nagkukwentuhan na lang. Kasi ang tagal-tagal nga namin hindi nakapag-vlog. Naisipan ko lang mag-vlog dahil nga nakita ko siya kaninang madaling araw na natutulog doon sa may harapan namin. Ang dumi-dumi doon. Doon siya natulog. Kinuha niya yung foam sa loob ng bahay namin. Tapos pinangsapin niya doon. Ano ba, Mika? Buti hindi ka natulog doon sa may upuan. Kaya lang may mga gamit si Jello doon, di ba? Tsaka doon sa si Kuya Jello, hinintay ko nga magano siya. Ano? umalis. Excuse me. Hindi siya pa siya natutulog nung alas 2? Tulog na si Kuya nun. Ah, akala ko hindi pa siya tulog nun. O, anong inintay mo? Mag-work si Kuya. Siyempre, kailangan naman matulog ako dun sa may sofa. Ah, akala ko
Oo nga, kasi pagka umaga kasi si Jello, nag-aasikaso, nagbibihis doon, di ba? Ayun. O tama na nga yung kwentuhan ng kwentuhan. Puro na lang tayo kwentuhan ng kwentuhan. Thanks for watching again and again. Yeah, guys. Pang part 2 to eh.